Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoo balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, April 25, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning sa inyong lahat na napakainit na araw ngayon. Magandang umaga. Thursday, Huwebes, mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Kahit na anong phone or tablet, pwede yan. Yan. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line, dito, pwede kayong mag-comment, 0999-376-6768. Ulitin natin yun. Ulitin mo yun. Kasi maraming ngayong gusto mag-comment. 0999-376-6768. Ayan po. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, at sa GMA Affordabox Channel 25. Okay, good morning, pare. Good morning, good morning. Makikiramay ulit tayo sa pamilya ni dating Senator Rene Sagisag. Okay, as a senator po, gusto ko lang banggitin, maraming papasa na batas na sa kanya galing. Halimbawa, siya ang main author ng Ombudsman Act. Okay. Kaya nagkaroon ng ombudsman. Yung tagabantay. Tagabantay, oo. Ang mga gusto niyang karamihan niyo ng kanyang advocacy, malinis na panunungkulan sa pamahalaan. Sa pamahalaan. Yan po yung government service. Siya kasi isa yan sa yung pong committee niya. Ethics Committee. Yan, SALN, isa yan sa naipasa nila. Kaya nauso yung pag-file na SALN. Noong panahon po ng 1980s, noon siya senador. At saka yung halimbawa yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Meron po Republic Act yan. Yan ba sinusunod?
Well, Baka multuhin kayo ni Senator Rene Sagisag. Hindi nyo naman ginagawa. sinusunod naman, pero ngayon may mga paraan para ikut-ikutan at times Yun na nga. Ganun na nangyari dyan. Pero po, humihingi na paumanhin yung kanyang pamilya. Nabigyan muna raw sila. Kasi siyempre, baka maraming gusto makiramay sa inyo. Sa ngayon po, sabi ng pamilya niya, bigyan nyo naman kami ng konting oras for us to grieve. At saka daw po, i-announce nila kung kailan yung pwedeng public open the wake to the public. Okay? Ako naalala ko maintindihan yun. Naalala ko si Karen basta pinakatawag ko talaga niyan kasi nung araw nung bago akong reporter nung mga bata pa kaming reporter Bago tayo noon. Bago tayo noon. Ikaw naman Pag nagko-cover kasi kami pare pinadadala kami nila Pinggalang pang-cover ng ng rally. Lalo na nung after 1983 kasi nag-iba na business day noon Tapos siya madaling ma-interview. At tapos, iho. Member ng Mabini. Tapos, free legal assistance. Free legal assistance. Pero ang pinakagusto ko sa kanya, kaya ang dali niyang i-break down ng mga komplikadong legal, ng mga matters into layman's terms. Explica niya. Tapos, tinatagalog niya. Bihira na yung ganyan lawyer. Hindi siya. Meron pa bang ganun lawyer ngayon? Hindi siya yung mapagmataas ba? Clean government po ang number one. Yun sa kayo importante yun. Kasi nanggaling siya kahit... Nung siya ay senador, gusto niya clean government. Even noon, nung hindi pa... Sa ngayon ba merong ganyan senador? Oo. O man lang na ganyan ang advocacy? What I was going to say, nung bago siya pumasok sa gobyerno, ang flag parang gobyerno na rin nun, Hindi pa. No, even then, very siya yung ang taas ng moral high ground niya. Nung una, ako niisip ko, napakataas naman ang nito, yung high horse nito, ang tawag doon dapat yung pala nung nung nagpa-gobyerno, talaga sinusunod niya. Hindi ba? Siya yung tumakbo po na senador yan. Wala siyang pera. So, ang ginawa nung mga taong bayan, adapt sa gisag. Actually, dalawa sila ni Joker ng mga walang pera. Walang pera yun pero nanalo. Joker Arroyo po. Dahil tinakilig ng taong bayan. Ngayon, hindi na ganyan ang pagtakbo sa senador. Okay, that's a question. Ang isang gaya ba ni Karen o ni Joker, mananalo ba sa halalan ngayon? Papaliwanag ko nga kaya yung sinasabi ko. Noon wala naman silang kampanya, wala silang pondo, wala silang pera. Ang ginawa, nagkaroon ng kumbaga movement na suportahan to si Sagisag. Ang tawag do sa support na movement na yon, Adapt Sagisag. So inadapt po siya ng taong bayan para magkaroon tayo ng representante do sa Senado na alam natin ang ipaglalaban kapakanan ng mga taong bayan. So ang tao naniniwala. So ngayon ba mananalo pa? Hindi kasi ang kamukha ni Rene Sagisag, yan po ang tanong ni Joel. Meron ba? Anong tingin mo? Ikaw ang nagtanong Numero uno sa akin, parang ang tao mas cynical na ngayon. Hindi sila naniniwala basta-basta sa pananalita. Sa bola. But at the same time, ang tao, dahil sa panahon ng social media, nadadala ng social media. Tama ka dyan. Medyo may kasamang selfie na star o showbiz o sports. Although nando naman yun dati pa. Nag-around sa tuloy si Philip Salvador. Tinatanggap niya daw ang hamon na manilbihan bilang senador. Wow. Please. That goes in conjunction kasi lumabas din ang balita about 2 days ago, umaatras na si Willie Revillame after sabihin niyang na iniisip niyang tumakbo na teka, wag na lang. Bakit sila laman ng balita? Yan ang hindi ko alam. Alam mo yan, whether tatakbo ka o hindi ka tatakbo ka, it's non-issue, therefore hindi news siya. Yan ang gusto kong tanong sa ating kararating lang na co-host. Good morning, sir. Good morning. Jonat. Bakit daw kaya na gano'n na ngayon ang politics? Nabudol nga ba tayo? Nabudol? Ang natin kasi... We were talking about ganito, sir. With all of the things na naipasa niya at pang-aayos sa bureaucracy, nahirapan siya talaga. Nahirapan. Sa bureaucracy. He had to give up
Magre-re-election sana, ayaw na niya. Na-frustrate siya. Frustrated sabi na niya, frustrated siya. baka mas marami pa ako magawa dito. Outside of... Bilang government. tumulong. Oo. Kasi noon, alam ko Hayop yan ang bureaucracy ang ano niya. Tinatawag-tawagan ko yan, halimbawa. Alam mo naman ang mga journalists, lalo na ako, medyo naging pangmerienda natin yung libel. Para po patahimikin tayo, ilalibel tayo ganyan ang technique. Si Sagisag, talagang abogado po ng mga reporter yan, na hindi naniningil. Yun ang kanyang mabini. Siya mabini. Tatawagan ko yan at bibigyan tayo ng advice. Yun ang maganda kay Sagisag. Hindi ka binibill per hour. Hindi mo ka pera ka. Ika nga. Bringing light to power. Parang gano'n ang kanya. Ano siya talaga sa mga powerful people, whether in business, government, or lahat. Ano man po larangan, hinahangaan talaga yan. Iba siya. Si dating Senator Rene Sagisag. Maprinsipyo. Iba siya. Alam natin kung nasan yung puso niya. At magaling na ballroom. So, ano ba nangyari? Well, I never saw him in action na nababasa ko lang at laki kwento. He didn't look the type kasi ako nung panahon nun. Pero years later, mahilig pala. Mahilig siya. That was his, parang sinabi niya na pang-relax niya. Yan yung kanyang parang exercise. Yun ang kanyang exercise. But anyway, nakikita ko yan. Tatlo-tatlo partner. Talaga? Nakikiramay ulit tayo kay... Husay mag-ballroom. Kasi ang ballroom kasi sinabo eleganteng magaling siya. Magaling siya. Magaling siya. Diyan sa Bikes Cafe. Diyan sa Pasong Tamo. Well, bago tayo magpatuloy, tayo bumabati. Happy birthday, Secretary Ronnie Puno. Uy! Happy birthday. Teka, makikiramay muna ako sa pamilya ni Alice Dayaw, Tita Alice Dayaw Tan. Tita. Lalo-lalo na doon sa kanyang kaisa-isang anak si Odette. Yes. Namatay nandyan sa funeral. Nakikiramay tayo. Nakikiramay tayo. Sa pamilya. Okay. Happy birthday din kay... The cycle of life. Yan ang nangyari. The cycle of life. Happy birthday. Ganun Naikot lang ang mundo. Ganyan talaga buhay. Kay Amy Innocentes Tuason. Okay. Mga in-laws natin yan. Okay, happy birthday sa inyo. Happy birthday sa inyo. Happy birthday. Huwag nang pansit. Huwag na. Wag nang pansit. Pwede ng palabok. Actually, matagal-tagal. Kahit palabok, okay na sa'yo. Okay na. Hindi na yung kanton. Palagi tayong Total, mainit ngayon. Mainit ngayon. Anton, okay. Masarap ang Pero ngayon, huwag kayong masyadong mainit. Daw Uy, po. grabe. Sobrang init. Huwag kayong masyadong mainit dahil doon sa narinig ninyo na si Presidente daw ay nagsasabi na, hindi, kung yung China ay talagang ganyan, ano yun na natin yan? Video raw. Meron. Hindi ko pa napapanood. Ang totoo, si Presidente ay nagsabi tungkol doon sa 4,000 sa illegal parking. Sabi niya, wag naman ganun. Masyadong malaki yan, yung 4,000. Pero yung tungkol doon sa kanya, sinabi daw na kirahin na natin. Kirahin ng China. AI yun. Totoo yun. Artificial AI po daw yan. Yan ang sabi ng Philippine Presidential Communications Office. Deep fake. Ang advisory daw, digital yan. AI. Parang tunog ng speech ng Presidente. At pinaiikot yan sa YouTube, halimbawa. Fake daw po yan, deep fake. Okay? Yan ang mahirap. Walang ganyan directive. May video yan hindi yan boses lang. Ang problema, yung mga nanonood sa YouTube, madaling madala Yan yung sinasabi ko, mabilis masway ang tao ngayon Oo. So, yung pong illegal parking. Yan ang, kasi itong Metro Manila Council, trigger happy. Si acting. Well, acting. 1,000 po ngayon ang illegal parking. Gusto nila 4,000 na. Ganito yung thinking dyan ng mga urban planners. Kahit na anong multa, penalty. gawin mo na 1 milyon. Yun ang penalty. Okay. Meron pa rin yan. Meron pa silang alternative. Alangan naman yung sasakyan, ilagay mo sa loob ng bahay. Kung wala ka ma-parkingan. Kargihan mo.
Okay? Kahit na anong amount po na penalty gawin nyo dyan, hindi masosolve yung problema na yan. The only way to solve it, bigyan nyo sila ng parking area. O kaya, Yan, ng sabihin- illegal parking. o kaya dun sa mga bibili ng bago, lalo na kayong mga car dealers na titindi naman ng mga sales operations ninyo, promo ninyo, sabihin, hindi kayo pwedeng magpabili ng kotse kung yung bibili na yan ay walang masasabi sa inyo saan siya magpa-parking. Na maayos, ha? Ganito po eh. Lalagyan ng penalties na malaki. Anong intention nun? No? Hindi ba to instill discipline? Discipline. Ayan. So yung discipline po na yan, ang tatamaan nyo lang, yung mga talagang pasaway. Di ba? Meron namang parking na available. Ayaw doon. Sa kalye pa magpa-park. Yun ay sobrang pasaway. So sa ganyang policy, yun lang ang inyo maa-address. But the fact of the matter is, talaga wala pong parking. Walang space eh. There's no space. So araw-araw, mangungubra kayo ng 4,000 doon sa mga... Tapos yung kubra ninyo, Pumunta kayo sa mall. yan. Mall. Simple. Ang mall, talagang gusto nila na pumunta yung mga tao sa kanila para tataas ang sales. Pagdating sa parking, ang hirap. Paano yan? Ikot ka ng ikot, ano? So, saan magpapark yung mga taong hindi nakapark doon? Sa parking area ng mall. O sa kalye. Sasampa sa... Punta kayo ng Makati, ganyan din. Punta kayo ng kahit na ano. Anywhere. Na commercial district, central business district. Sigurado yun. Ang hirap ng parking. Not enough parking space. Yan po muna ang solusyonan ng MMDA sa ganang amin dito sa Carambola. Bago yung mga ganyan Mga penalty. nakita ni Presidente. BBM yung flaw ng policy. Okay? So you're after discipline. 'Di ba? Yan discipline po kung talaga nandyan yung mga facilities ay yung mga tao Pati-discipline na yan. ayaw mag-park dyan. Yun. Doon gumawa ka ng discipline. You try to... Sabi nga nung mga... Ngayon, bawal na... Gusto nila ibawal ang bisikleta sa EDSA. O, paano yun? Sabi, paurong ata mag-isip ko. Lahat ng buong mundo, they're encouraging Bicycle lanes, etc. and everything. Bicycle lanes. Mga modern society to. Germany. Netherlands. Europe. Yan. As a matter of fact, ano sila? Bicycle. Dito sa atin, ayaw na natin. So kung tatagalin mo yung bicycle lane sa EDSA, how will that encourage people to use bicycles? Mag-motorsiklo daw. Kasi mas marami daw nakamotorsiklo, kaya imbes na bicycle lane, motorcycle lane. Hindi, tayo lang daw ang may major highway na may bicycle lane. Hindi totoo Ano yun. tayo? Stupid. Stupid yun. Dito sa Hindi na- Pilipinas. Paano naging major highway yan? EDSA, Epifania de Los Santos Avenue. Pero hindi highway yan. Hindi ba Hindi highway? highway yan. Hindi Di ba highway. dati tawag yan? Highway 54? Dati. Dati. Noon. Nung Ngayon, wala pa commercial yan. na yan. Highway 54. Very commercial na. Di ba? Paano mo tayo lang may highway. What a stupid. So, Yung C5. Kung tayo lang may highway na gano'n, kung kailangan. Oo. Is that an argument na tanggalin mo? Tayo lang ang meron yan tanggalin natin. Tayo lang ang may Chocolate Hills Mabuti pa, maggawa tayo ng resorts dyan. Tayo lang mayroong konti, Masungi or El Nido. Tayo na lang. Sirain na lang Sirain natin. natin yung Tayo mga lang yan. meron. Oo. bakit sa Singapore, ayan, pwede silang magkamay na bakal at pagpataw ng matataas na parking fee. Kasi Kasi meron facility. inayos nila. Inayos muna kapag nila. naman doon, nagpark ka pa sa kalsada na napakadami. talagang ka na. talagang pasaway ka na nun. You deserve. Yayantukin ka na doon. Oo, talaga. Caning Kaining ang ka tawag na doon. doon. Oh. I see. So, draconian solutions are not the... Draconian solutions are okay if you provide the necessary facilities. and Tama daw yun. We focus on responsibility, Yes, self. individual responsibility. Pero ano naman gagawin mo sa mga tao? Okay? Oo. Halimbawa, isang sales rep. Oo. Pupunta Hindi dyan. po lahat ng ospital enough parking. Oo. Oh, I will point you to Manila Doctors Naku.
to the Manila doctors in Manila. Oh, Doon sa mismo UN. UN. Sa Taft. Oh, UN sa Kakalaw. UN. Yung magkabila. UN at sa Kakalaw. po. Paano Saka pa park doon. sa McDo. Hindi, ano rin yung kulang din yun. Kulang din yun. Ano? Kukulang. Yung McDo? Walang parking Wala. building dyan. Walang parking building. Wala. O kaya doon sa Adventist Hospital. Sige nga. Yung mga ganyan. Paano yan? Ano yun? Anong advantage yun dun sa... Ang kitid doon. Ay, naku. Grabe dun. Doon sa Mga Pasay. ganyan pa. Pasay, yung ano, yung... Oh, tama. Magandang hospital yun. Oo. Anong gagawin mo doon? Sige nga. Anong... Nung araw, Yun na lang San Juan de Dios. Ayun. Yun, San Juan de Dios. Sa may Ross Boulevard. Sige nga. Pinapapark nila pwede sa harapan. Pero may tagabantay pa. Illegal parking sila Illegal doon. parking. Okay. Tama. So, dinifer din po ng Presidente ang penalties dun sa mga violations daw ng ban ng e-bikes, e-trike, Ayan. other roads, sa mga main roads sa NCR. Wala nga kayong mapa eh. Ano ba alternative? Ano? Puro ganyan eh. Puro kamay na bakal eh. Pang kamay na bakal, pandisiplina, di ba? Paano nyo madidisiplina yung mga yan? Dahil, enforcement lang sa pilitan? Enforcement ka, nagkakaproblema ka na eh. Sa barangay, isasabihin ng ano, ito lang ang mga parking areas. Patay na kayo. Magne-negotiate na kayo ng enforcer. Ang pwede yung penalty, yung mga gumagamit ng wangwang. Yan. Blinkers, yung mga blinkers. Ayan, may clear choice yan eh. To use or not Not to to use. Pero pag gamit nila yan, hulihin nyo agad. Ayun. Yan ay penalize Yan ang nyo. penalize. Pero siyempre takot kayo. Hindi nyo alam eh. Alam nyo, mga bigatin yan, kaya gumagamit ng ganyan. Yun. Yan ang problema natin. Sa traffic po yan. Pero ngayon, ang alert daw ng mas matindi pa raw sa Mayo. Kung ngayon, meron kasi pare nag-48 degrees. Yes, meron. 48 degrees heat index. Super init yun. Yung 44 kahapon sa area namin. Matindi na yun. Sasakit ang ulo mo. Oo. Akala ko nga naano ako kahapon eh. Yung pala, talagang iba. Talaga sa init yun. Init yun. Mas mainit pa raw po sa Mayo. Iyan ang forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services. Administration, PAGASA. Yan. Mas maganda yung PAGASA, mas madali eh, no? Sabi po nila, anong pwedeng gawin ngayon? Sa Mayo, paghandaan daw natin yan. Okay? Anong pwedeng gawin sa Mayo, pare? Paano natin paghahandaan? Basta yung sabi nila eh. Magandaan. Paghandaan lang, tapos na yon. Ang isang solusyon na inaano ngayon para medyo maibsan naman yung tungkol sa Init. init, Face-to-face. Hindi na muna face-to-face hindi na classes. muna face-to-face ang classes. Marami na po mga schools, paaralan. Mga Bumalik muna, pansamantala, sa internet Yes. classes. Online. Parang nung panahon ng COVID. Parang panahon which was a problem at that time dahil after a while, hindi pa nakikita nila na may limitasyon. Well, aside from the limitasyon natin nung, sa telcos natin, na napaka... Iba yung face-to-face. Which reminds me, that brings me to kasi may kausap ako kahapon na teacher. Madaling sabihin yung walang face-to-face dun kay kasi mahirap sa klase, dalawang electric pa, Pagdating sa bahay, marami sa ating mga estudyante, wala rin silang telco ron, connection, at wala rin nakatira sila sa mga tenement o Mainit din. Mainit din. Mas grabe pa daw. Mas mabuti pa daw pinapasok nila yung mga bata. So, what I'm saying? Yun ang sinasabi. Tapos, hindi rin sila makapag-internet, yung sinasabi Hindi rin online. sila maka-online. Hindi sila makapag-online. So, yung nai-stress yung mga magulang na marami sa kanila nagtatrabaho. Mabuti kung may magulang na nag-ano sa kanila doon, baka kasampay yun. Dahil yung mga magulang nagtatrabaho yun. Oo, precisely. Ito famous line na quote sa lahat ng dyaryo. It's so hot.
you cannot breathe. Which is true. Well, Grabe. At nakatira pa siya sa seaside resort. oo. It's so hot. You can't breathe. Sobra naman to. Meanwhile, may Yun inattend. daw kanila mga swimming pool, natuyo na. Grabe Saan yan? Sa Cavite. Cavite. Yung mga resorts dyan. Sabi niya, tayo nilang dumating daw yung mga tao para mag-swimming siguro. Ayaw din umalis ng bahay, sabi nila. Kaya gano'n, para bumiyahe. In the coming days daw po, lalala. So kahapon may mga nagtala na ng 48 degrees heat 48, index, 47 degrees. Hindi nyo sinunod kasi yung mga resorts dyan, hindi nyo sinunod yung sinabi Nino. ni Secretary na mag-imbak kayo Ng ano? ng tubig. Wala nga ho daw Secretary. nag-rotation. Sino secretary? Secretary yan. Sinabi na sa inyo eh. Nangako na nga magkakaroon ng information drive. Ano pa ba inaangal nyo? Nandyan na, may pangako na. Magkakaroon ng information drive. Ito, mahigit 100 na po ang understate of na LGUs. Oo. Mahigit 100 na ang state of calamity magmula sa mga cities, municipalities. Okay? It's all over the country na po. Declared na sila ng state of calamity. Ibig sabihin po niyan, yung kanilang pondo pwede na lang gamitin. Part of their Part of their funds, funds. emergency funds. Emergency funds, yes. Ma-access po nila yung kanilang calamity fund. Yan bawal kapag hindi state of calamity. El Nino, talaga namang kalamidad dyan. May mga area po, nasa 80% na ng mga pananim ang damage. Sira na. Wala na yun. Hindi, paano kikita? Wala na kita yung mga taong yun. Paano kakain yun? Ang tagtuyot po, in other places, in other times, cause yan ng maramihang namamatay. Famine yan. Ang famine, pag-famine, di ba? Yes. Yan, makikita nyo yung mga sa Biblia, pag-famine, na bumabagsak ang mga regime, bumabagsak ang mga reigns, ang mga kingdoms. Nagkakaroon po ng huge social and political repercussions, yung famine. So, kung ang solusyon, gagamitin yung calamity fund ng bawat LGU. Hanggang saan naabutin? Sustainable ba yan? Yun. Hanggang saan naabutin yun. Malaking problema. So, sa ngayon po, hindi pa natin nakikita where this all will end. Kailan? Sa ngayon, meron sila calamity fund. Hanggang saan naabutin yun. Kailangan merong, ito ang punto ko, kailangan may national approach. Hindi pwede iasa sa LGU. Kasi yung LGU, halimbawa, meron kang calamity fund. Anong gusto mong gawin doon sa calamity fund? Bibigyan mo ng pera yung mga tao cash. Kailangan nilang bumili ng food. Saan sila bibili ng food? Other places in the Philippines also scarcity of food. Water man lang. Kaya ano. Baka kailangan na nga po ng national emergency plan. Baka hindi pwedeng iasa lang natin sa LGU. Meron naman task force El Nino, si Secretary Chodoro. Ang sinasabi ng task force, dating to worry about anak ko. Kasi Sinabi po, nila yun? Di ba? Meron tubig. Meron tubig. Sabi ni... Nasa Angat. Ha? Nasa Angat Dam. At saka Sa ganito pong level nitong crisis na to kailangan din po siguro kumilos na rin ng... Baka mali yung estimates ninyo. Di ba? Baka 8:31 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIC. Karambola. Karambola. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz dito at Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito, init na init. Pero si Joel naka-jacket. Hindi pare, Meron, may appeal. Kakatulong yan. Pang-appeal yan. meron naman daw Meron. meron naman daw walang kahapon Diyan sa Commonwealth. Sa Commonwealth, sandali lang bro. Sandali lang ba yun? Sandali. Freak yun, freak.
Parang inano lang, binuhusan lang. By the Parang way, ginagawa Parang nabindisyonan lang. parang ginagawa nung kapitbahay ni Paring Conrad. Ay, iba yun. Malupit yun. Pinangwawalis ang tubig. Hanggang ngayon, kanina, basa na naman yun. Yan ang kailangan ng kamay na bakal, parang kapitbahay. Yan. Ang DNR nangako po ng massive information campaign daw. Although huli na yan. Dapat nagsimula yan noong Nung alam natin na nagsisimula, papasok oh. na. Eto, Teka muna, by the way, binanggit nyo kasi yung DNR at ikaw binanggit mo yung ating favorite secretary. Sino yung favorite Kailangan naman bigyan natin siya ng pagkakataon Yes. sumagot para hindi tumawag sa ating Of course. Boss. Pare, boss. Yes. Oo. Oh. sa ating boss. Ikaw Kasi naman. science-based Ganun ba siya. style ngayon? Tatawag ka na lang sa boss. boss. She looks at the bigger picture. Yes. Science-based. Okay. Bigger, Tawag niya, bigger ang picture. solution niya, pare, to Sa- seemingly unsurmountable challenge ang plastic, Yes, pollution, yes, climate change, is transitioning to a circular economy. Ayan. Ko, tagal pa no? Meron siyang programa, bro. Theory pa lang po hanggang ngayon yan. National Plan of Action. Kasi ikaw nagtatanong ka ng plan of action. National Plan of Action for the Prevention, Reduction, and Management of Para Litter. po tayo nag-aaral NPOA. para akong bumalik sa ecology class Sinasabi ko ko lang eh. sa'yo, scientific ang kanyang ayaw niya na knee-jerk. Hindi science yan. Bola. Tawag dyan bola. Yung circular economy is the latest buzzword. Yan ang buzzword ngayon na ginagamit ng mga In fact, kailangan nagta-target sila mag-support ng 40 to more LGUs as pilot projects nito. paano tayo makakarating sa circular economy? sabi ko yan, Yun ang sabihin nyo sa amin. Okay. Hindi yung eto, kailangan natin circular economy and that's it. Wala Yung from di ba yung from paggawa ng produkto? To the Hindi, ngayon, ang the thinking is, Gamit- we have is- extracted enough enough. Yes. from the earth na gagamitin natin. Balik mo ulit. ng recycling and mankind. reuse economic Ang linear economy, we extract, And then we that's it. use, and then we And throw that's away. it. Ito hindi. Ito circular, kung ano yung na-extract natin, paikutin lang Paikutin natin mo. at gamitin Hindi natin ulit. at gamitin. Yan ang gusto ni Secretary. Yeah, gusto natin lahat. Ang ganda po pakinggan Ganda yan. pakinggan yan. Maganda yan sa term paper. Oo. Ganda yan. Pero talo ng AI yan. Madidipate to si wala. Secretary. Paano dito eh. tayo makakarating doon, Secretary? Yun po ang kailangan ang gusto namin marinig sa inyo. Yung sa umpisa pa lang, iari na eh. Ano? Hindi mo nga inaano yung mining eh. Hindi pa. Patay. Patay. Doon pa, unang-unang extraction, ha? Hindi nga, paano circular eh? Pinapaboran mo yan naninira sa masungi. Paano yun? Anong circular doon? So, yung ginagawa mo, taliwas sa sinasabi mo. Patay tayo dyan. Okay. Sabi po ng National Water Resources Board, Okay. It's under the DNR. tomorrow, bukas, magdidesisyon na sila kung magkakaroon ng water rationing sa Metro Manila. Hindi sila didesisyon, no? Didesisyon ng concessions. Ang didesisyon na nila ay yung allocation mula, Coming from Hindi yun na nga yung rationing. rationing, mula doon sa water Kasi source. kapag binawasan nila ng supply ang mga concessionaire, magre-rasyon na. anong gagawin ng concessionaire? Di rationing. Rationing, okay. Hindi. Pero the trigger, Okay. desisyon ng National Water Resources Board ng water supply na ibibigay sa Metro Manila. Oo. This is anggat. Bakit po ganyan na ngayon ang thinking? Akala ko ba, sabi ng El Nino Task Force, nothing to worry Nothing about. to worry about. We have enough water. Yan. You spoke too early, Mr. Sino ba yung spokes? Sino ba yun? Si Joy Villarama. Yeah. Gumagrabe. Hindi cannot breathe eh. Yun ang nangyari. Alarming po ang sinabing ginamit na salita nitong si Yusek Carlos David ng DENR. Alarming daw yung pagbagsak. Alam nyo po ilan na lang? Ang pag umabot po sa 187, Okay. ang level ng tubig dyan, 187 meters, ibig sabihin. Yun po talagang medyo duda ka na. Oo. Ang lapit na nun sa 180. Pag nag-187. Oo. Ano na lang daw po ngayon, 190 something. 190 na lang. So
3 meters na lang. Oo. Alarming. Ang bilis Saka bumaba. mabilis ang baba niya. Kailangan na raw po mga intervention. Bakit hindi? Kasi mahaba-haba pa itong ating hinaharap na El Nino hanggang Mayo. Ibig mo sabihin yung ganyang water level, kaya tayo isiste na hanggang end of May. Or even June daw. Hindi, tatama na sa 180 meters yan. Ayan na nga. Pag tumama sa 180 meters, hindi na makakahugot Ng tubig. ng tubig yung dalawang Wala concessionaires. bang epekto itong War Games kasi War games. Hindi, kasi Napunta sa... pag nagkakano niya, they have all the scientific base, tubig. tools, etc. Cloud seeding. Ang dami. Meron bang ginagawang Walang gano'n? At least cloud seeding. At least. Nakakaistorba po itong El Nino dyan sa... iba po War Games, nagsisenaryo building sila ron. Kaya nila yun. At collaboration, sabi ni Colonel Mike Luhico. Kaya Hindi nila yun. ganun. Kasi they have all the technology-based arrangements there. Mayroon bang effort man lang mag-cloud seeding all over the place? Maghanap. Di ba mayroon naman ganun dapat eh? Well, we haven't heard na ano. Anything. Okay. Mas priority ata yung WPS. exercise. Yes, Kesa sa kapakanan natin dito ng mga taong bayan. Doon sila nagko-concentrate ngayon. Kaya yung El Nino Task Force, bahala na yung mga LGU. Kaya nyo na yan. So, Lahat ng mga barko dyan, marami naman kayong tubig nang gagaling from some other places. Dalhin nyo lahat yung mga tubig dito. para ito yung statistics na nagulat ako. Oh. On the average daw, every day, yung tubig sa Angat, bumabagsak ng 0.3 meters. Yes. Bilis yan. So every 3 days, 1 meter. Oh, ganyan. Every 3 days po, 1 meter. We are looking at 35, 40 days. Ilang metro ibababa yun? Oh. Wala na. Talaga mauubusan ng tubig. So meron day zero. Di ba? Yes. Meron tayong ganun Meron day ganun. zero. Gusto nyo ba ikwento ko ulit? Dapat ganun, meron talaga tayong dapat day Meron zero. pong countdown. Countdown. Nangyari yan sa South Africa. Dahil matinding drought, parang ganito nangyayari sa atin, El Nino. Sabi ng mga mathematician, scientists and everything, nako, kukulangin tayo ng tubig. Sa Ito, kanilang computation. mag-computation. Ito science to. At saka math. Today's rate of usage, sa paggamit natin ng tubig ngayon, mga ganitong araw lang, ubus na ang tubig. Wala na tayong tubig. So meron po silang countdown, 30 days to zero. Zero water na po sila. Wala na silang tubig. So ganun, every day, yung mga taong bayan, nagiging conscious, aware sila, mawawalan tayo ng tubig. Katakot-takot na tipid ngayon ang nangyari. It instill discipline. Discipline at na-inform po lahat. Information lahat. Ganyan na nangyari. Hindi circular. Hindi malayo sa atin ito. Kung ang ating paggamit ngayon, mababa ang tubig By 0.3. sa Angat by 0.3 meters. O A day. 0.3 meter. A day. Sa 0.34 Lagpas pa nga. Sa Ilagay mo na tatlong araw lang. Tatlong araw. Sa metro. Isang metro. Sa 10 metro, 30 days. Di tapos na, inaabot na yung... 187. Nasa 190 po tayo ngayon eh. The 181 na yan. Salamat. Pero yung mga pronouncements ng NWRB, wala. They're not mentioning that. Hindi, alarming. Sila nga nagsabi niya, alarming. Alarming, pero walang plan really. Wala. Para sa... Business sabi ni parang... Kasi wala akong I nakikita. think it's the task force. Walang sense of urgency ako nakikita sa mga communities sa totoo lang. Totoo Wala lang. talaga, Totoo wala. pare. Yun yung kapitbahay ko, sinasabi ko sa'yo. Kanina, basa na naman yung driveway. At hindi naman umulan doon. Ha? Hindi naman At umulan hindi naman ganun kalakas umihi yung aso nila. Doon sa amin, sa Reman Association, doon sa Reman Bill, sa Better Living, mas pinoproblema nila kasi nahahawa sila sa West Philippine Sea. Security issues, taasan daw ang Homeowners Association. Meanwhile, walang anything about conserve water, kinalimutan, imbakan para sa park. So, hindi, ginawa ng multipurpose, Ito yung sinasabi theater. ni parang Conrad Wala. If you want to have some kind of sense na talagang
Ganun ang sitwasyon mo. Ayan, 30 days. 30 days to zero. Ayan. Yan, bilang na bilang ng tao. Ayan ang Talaga. yan. Oo, Tsaka talaga every drop, Counts. pag-iisipan mo kapag ganyan po ang situation. For all yun, ang tao pa rin hindi ngayon Pag Wala nagbukas nga ng gripo pinapadaloy ng ganyan habang Walang nag-uugas. Hindi. information campaign. Ito na yun. Ito na. El Niño Task Force. Nasa I tell- we are tabu-tabu telling na you, po we- tayo. Magmula nung April 1 po, mahigit 8 meters na Ang nawala dyan. ang binagsak April niyan. 1. Oo. April 25. So ang average yan nga, yung sinasabi ko, 0.34. Okay? So hindi malayo, bago matapos Ang Mayo. wala pang Mayo. Hindi pa. Hindi po matatapos sa Mayo. 30 days eh. So ilan lang. 10 na. Pero salamat na lang sa Chief Executive ng Metro Manila Water. Yan. Metro Pacific Water pala, si Babe Singson. Warn the public of water interruptions if the water level in the dam continues to drop. Wow, brilliant statement. No, Chief Executive Dang. Metro Manila Pacific Water ba to? Ano? Aba overall. Kasi Overall si Fernandez ang sa Manila. siya ang overall sa Fernandez, MPQ. si Nagbigay ng babalaraw po na magkakaroon ng water interruptions. Kumbaga sa pusa. Ano water interruptions? Ang water interruptions, bumabalik yung tubig. Mawawala sandali, tapos balik. Dito po, zero drop ang mangyayari sa atin. If this thing could... Kung totoo, kung magkatotoo yung forecast ng pag-asa na hindi pa natin nakita, yung sukdulan nitong El Nino, sa Mayo pa daw yan. Iinit pa daw dyan. Ibig sabihin, lalakas pa ang evaporation ng tubig dyan sa dam. Kasi yung dam, hindi lang naman sa paggamit natin nauubos ang tubig eh. Meron ding element dyan ng evaporation. At pag mainit ang panahon, mas malakas yung evaporation rate. Sa mga nangyayari po ngayon, hindi malayo maubos talaga yung tubig. O pumunta sa level na hindi na aabot sa ating mga gripo. So, sabi nila, In other words, pipilan na po tayo. Yun ang ibig sa tayo pipila. Nakagulo yan, Yun ang maganda away eh. yan. Sa Pare, tayo nagpilahan pipila. tayo. Pipila. Sa tayo pipila. Doon sa mga imbakan na inalagay ng MWSS. Ay, kung isipin, paano pipila ang 15 milyong population ng Metro Manila? Ito na po pagkakataon na i-disperse Ang sa population. sa countryside. Pumunta kayo dito, maraming tubig dito. Sa area na ito. Laguna, malakas ang tubig dyan. O ito, Pakil, kung saman. Okay. Milyong-milyong households po dito sa Metro Manila. Sa lahat kukuha ng tubig yan. Mabuti na lamang kung meron kay swimming pool. Na natutuyo rin. Sinasabi nga natutuyo nung natutuyo rin yun. Merong mga, alam mo, meron na mga, ang Laguna, of all the areas within the greater Manila areas, Metro Manila areas, yan ang pinakamalakas ang tubig sa Laguna. May mga areas dyan na malalakas yung mga ilog nila at lahat. Meron ba tayong effort man lang sana? Na itap yun, yung mga Itap yun. man No? lang. At this point, Ang problema kasi pag El Nino, baka yun natutuyuan din yung, Wala nga eh. yung yield, di ba? Yung, dapat nga tignan nila yun. I mean, In other binanggit mo words, yung Pakil, Laguna, naalala ko, sarap dyan, malamig, siniloan yung mga ganun. Sinulo, yan. Natural Ay, hindi. spring. Natural springs. Urbanized na doon, bro. Kasi may kaibigan ako, binisita ko doon na nag-ride kami. Meron kaming resort. Dagkarlan. Mga ganun. Alam mo, yun ang visions ko pag ganitong mainit. Nasa Batis, malamig, Yan. nakapuno. Alam mo yun ang yung pinaka hindi beach eh, hindi seaside eh. Mas mainit dun eh. tubig Fresh na galing sa Fresh bundok, water, oo. malamig-lamig Fresh pa water, eh. Malamig-lamig eh. Sarap. Tapos kinakawayan lang nila yun para tumaloy eh. Liliw. Oh. Liliw, Laguna, oo. Ako, na-landbank na po yata yun. Baka naman meron ng ron, subdivision, real estate township. Siyempre, kasama dito sa El Nino, yung shortage po ng pagkain. Okay. Nothing short of a crisis to. Oo. Hindi, crisis talaga to. And I think the President has been very, very clear in his statements. Kaya sa San Jose, pinakita nga niya yung tuyong-tuyo eh. Hindi ba kayo nahahalata dyan sa nag-follow through man lang sana kayo? Yung Kayong mga nandyan.
Ano ba ginagawa ng task force talaga? Yan, information. Wala, information. Nakulang-kulang. Tapos yung circular Hindi, economy. sabi ng task force, we have enough water eh. Hindi ko na... Yan ang workout dapat. Suspended ang classes. Okay. Sakit na ulo ng mga magulang. Kulang. Tapos mawawala na... Ay, kuryente! Kuryente pa. Opo, Diyos ko. Yellow alert going to red. Buong bayan na po, buong Pilipinas na ang alert levels. Dati sa Mindanao, wala pa eh. Ngayon, pati sa Mindanao. Okay? Visayas grids, red alert. Mindanao grid, yellow alert. sa Mindanao. Ito nga eh. Luzon and Visayas, First time. red alert. Sa Mindanao, yellow alert. Ito na nga eh. Ang sinasabi mismo nitong si Boy eh. Ano sabi ni Boy? Grabe talaga po ang epekto ng El Nino ngayon. Pati mga wallet, tuyong-tuyo na. Bakit Tay-tay basa ba dyan. wallet mo, Boy? Dati, basa. Nabasa-basa Dahil Kaya merong- natuyo na. Oo. Mabuti ka pa, may wallet eh. Yung Kami iba, na nga, hindi nagmagamit ng wallet eh. Ang mangyayari po niyan, kasi nag-yellow alert sa Mindanao, yung mga extra power ng Mindanao na naibibigay sa, halimbawa sa Visayas grid, mawawala yun. Kaya kayo mga taga-Visayas ngayon, red alert na rin. Oo. Kasi hindi nyo na maaasahan yung mga extra ng Mindanao na mapunta sa inyo. Ayan. Na ngayon lang, kauna-unahang pagkakataon, nag-yellow alert dyan sa Mindanao. Kasi ang Mindanao, pare, heavy sa hydro yan. Basically, hydro sila. Basically hydro. Medyo na-spare sila ng, yung mga hydro dyan, medyo hindi malakas ang tama ng El Nino. Hindi kamukha rito sa Pantabangan, Angat, malakas-lakas po. So, anong ginagawa? Dito sa Metro Manila, yung deloading po, yung mga major users, industrial and commercial customers, medyo umaangal na rin. So, sabi nila, hindi sustainable to na araw-araw. Merong ganitong Na silang aasahan. sila na mag-deload. So, anong pwede ngayon? Magtipid daw sa kuryente. Yan. Meron ba tayo na namang Program. campaign dyan? O programa. Ang PCO po kasi, ang kinakampaign yung yung nasa most influential list ng presidente. Tsaka yung Grab, kinakampaign. Most influential, meron ganon? It's a Time magazine. So, ito. Pero ang pinaka at least napag-uusapan natin to. Talagang pinakapunot dulo nito yung nakaraang 6 na taon, hindi tayo nakapagdagdag ng power. alam na nga natin. Kasi ito nga yung mga derated, ano mo tawag nila? Derated operations, forced outage. Meron nga ako nakita. Hindi, talagang hindi kinakaya. May mga assumptions sila, makakaipon ng 100 megawatt allowance. Wala na daw, wiped out na daw lahat ng mga assumption na yun. Conservative. All of these things, alam na natin from the very start ng administrasyon. Hindi, ang problema nga, ngayon, sinisisi lahat sa administrasyon na to. Hindi May sila mga kasalanan. loko dyan, sabi, mabuti pa nung nakaraang administrasyon. Hindi Mabuti po, pa hindi nung kay po. Pinoy, walang Hindi ganyan. nga hindi nga gumawa. Ang lahat po ng to, result ng inaction ng mga previous yung shortfall ng power. It's not fair to put all the blame Dito sa on the administrasyon. administration. Sila nga ang bumabalikat ngayon ng problema eh. Lahat po yan tubig, yang kuryente, yang infrastructure, yang traffic. Lahat yan. Parang naipon. Pagkain. Yan. Yun nga, agriculture nun, puro negative. Oh. Puro importation, puro negative, puro... Ang growth. Negative. Ngayon nga, nagpa-positive ang agriculture. Okay. Pero hindi pa sapat yun. Naghahabol eh. Naghahabol tayo eh. Paano masasabing mabuti pa yung previous administration? Si Alcusi nga ang hindi nagtayo ng mga power plants eh. Ang target 25 to
2,500 megawatts a year. Oo. Sa 6 na taon, 15,000 megawatts yan. Ang naitayo, 2,000. Ang layo nun. O, paano yun? Saan yun? Kaya tayo May kasalanan kinukulang ngayon talaga. Tapos ang sinisisi ngayon ng ERC, ang NGCP. Nag- Dahil daw sa grid. Sa mga Nagtuturuan na connection. sila ngayon. O ngayon, pinakita, buong Pilipinas, kapos na. Oh. Saka kukuha ng extra power. Hindi, tsaka yung order ng Bakit na nandiyan dyan lahat yung grid mo? yung order ng kukuha ng extra power. yung order ng DOE na hindi kayo pwedeng yung mga planta. Hindi Mag-maintenance, kayo o kayo hindi. Pwede ba yun? Lumang mga planta nga to, lalo na yung sabi. Kumbaga yung... Yan ang nga nangyayari. kumbaga yung... Huwag kayong pumalya. Huwag kayong pumalya. Para bang sa kotse. Huwag kang papalya ha. Huwag kang papalya. Oy, kotse ko Kotse, huwag ka. Kahit na model 1970 ka. Hindi. Wag kang... Kahit ganong wag kaganda na ng wag. maintenance. Wag na wag. kang pumalya. Katitirik. Gagawa ko ng administrative order. Ayan, wag ha. Katitirik. Titirek. Pwede ba yun? Pucha. Ay, naku. Okay. Kuryente, tubig, pagkain. Traffic, internet. Yan po Mabuti na lang meron tayong speaker who will lead the Ano yung speaker? investigation Ano yung speaker mo? sa, Both? sa widening gap ng farm gate at retail Ay, prices. hindi niya... Buti yung na lang. police reporter, Police reporter pa yan. reporter. Hindi, mabuti yung mga ganyan, may action eh. Alam Ayaw niyo po, niyo ang ng una ganun, niyo ipatawag, DTI. yan. It's a trade issue. Bakit nagkakaroon Ang ng ganun? explanation niyan, dapat ang magbigay ang Department of Trade and Industry. Kasi po, paglabas ng farm gate niyan, sagot na nila yan. Ay. Hindi na sagot ng Department of Agriculture yan. Si police reporter pala. Oo, siya ang sabi ko sa'yo eh. reporter Hindi yan. si speaker yan. Nasa second paragraph kasi di ko nakita. PR stunt Siya yan. pala yung ano. PR stunt. Hindi si speaker. They Para met- din yan yung They met with representatives Yan. of producers, Para yan pumunta retailers, sa and warehouse grocery yan stores. At Ayan. nagtuturo. Ayan. Tuturo. Siya rin yun. Anong nangyari na doon sa pagtuturo? Pero, ewan ko eh. Banner eh. Tuloy yan. Ganda story eh. Tatakbo na raw si Philip Salvador ng senador. May plataforma na ba siya? Wala pa. Uso ba yun? Hindi ba? Mucha kanina pinag-uusapan natin si Takbo. Rene Sagisag at sila, may plataforma kagad yun. Tapos napilitan na raw siya dahil sa tinatanggap niya ang hamon. Yan. Tatakbo na. So marami na sila action. Alam mo yung hamon, Dami ay- na action. ingat ka sa pagtatatanggap ng hamon, ha? Mahirap yan. Hinanggap ko minsan yung hamon ng misis ko. Ako, Patay ka ako naglaban ng 1 linggo. Ano eh. Patay. Hiwalay ko, hiwalay. Hiwalay, oh. Okay. 9 o'clock ng umaga. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.